Balls cracked. Ayun! Sapol at nabuwag ito sa ibabaw ng malaking kama. Binuloktot ang katawan at namilipit sa sakit. God damn it, stupid! Why did you do that? Daeng na senyorito Calix mula sa pagkakatuhod ko. Nanlaki ang aking mata nang mapagtantong aking ginawa. Di maitsura ang ekspresyon ko sa mukha. Ala, sorry senyorito, hindi ko sinasadya. Bakit ka kasi sumusulpot sa saan? Ayan tuloy. Nakangusong sisi ko. Dali akong lumapit dito at umupo sa gilid ng kama. What's your problem? This is my house. Of course, susulpot talaga ako. Namilipit pa rin tong sapong ibabang bahagi ng katawan. Pasensya na nga ay hindi ko sinasadya. Akala ko kasi magnanakaw o kung sino. Desra, you damn stupid. Nagulat nga ako, senyorito. Makalipas maikling sandali na himasmasan na to mula sa atake ko. Bumangon to mula sa pagkakasalpak sa kama na mukhang galing sa hagupit ng bagyo. Nagulo ang buhok ngunit sobrang gwapo pa rin. Fine. As a punishment, you have to work overtime. Anitong hindi ako binalingan. Nakayukong pinagkakalag ang botones sa suot nitong long sleeve. Po? I said you have to work overtime. Ulit nito na tumayo mula sa kama. Senyorito naman, may exam pa po ako. Mag-aaral pa ako pag-uwi. Sobrang dismayado ako sa narinig. Hindi pwedeng dito ako magsunog kilay mamaya. Kailangan nung maipasa ang pagsusulit para makamarcha ako ngayong darating na Marso. Then just study here instead. Suhestyon nito na di makatingin sa akin ng diretsyo. Pero, no more buts. That is an order. You got that? Pahabol pa nitong tinungo ang pribadong banyo na silid at binali ang sinara. Nangusong sinundan ko to ng tingin. Got that? Kigibot-kibot ginaya kong amo. Ano na naman ang nasa utak ng amo ko na to? Kainis talaga. Kung di ko lang talaga amo to, kanina ko pa to binaon sa lupa eh. Napabuntong hininga at nagmamaktol tumayo ako. Pinagpatuloy ko na lang hanapin tong trabaho. What were you thinking? Nangangagat? Reklamo nito na malagyan ko ng ointment ang bisig nitong nasaktan sanhi ng pagkagat ko kanina. Katatapos lamang nitong maligo. Mamasa-masa pang buhok nito at nakasot lang ng asul na roba. Kanina ko pa kinalma ang sarili. Nanonood na talaga sa ilong ko ang preskong amoy ni Senyorito Calix. Pakiramdam ko pinagpawisan ang singit ko sa tindi ng tensyon. Pilit kong tiloon ang mata sa mabalahibo nitong bisig. You are such a wild beast. Look at what you did. Nakangusong parang biglang namamaktol sa Senyorito Calix na sinuhid ang nasaktang bisig. Tapos nakabombastic side eye pagkatapos. Pasensya na nga po. Di ko naman alam na ikaw at saka bakit kasi nangaakap. Lalo kong inusli ang nguso na hinipa ng bisig nito. Hindi ito nagsalita sa halip, binaling nitong paningin sa kabilang bahagi na parang walang naririnig. Ano ba kasi ang sumagi sa utak nito at niyakap ako sa likuran? Siguro nanakot o kaya prank o kaya gusto kong patayin sa sindak. Anak ng... Ako naman na palaging handa walang sinasanto. Hindi ako sa kahit anumang oras dahil sa kinalakan kong lugar. Nagkalat ang mapang abuso at adik. Let's just forget about it. Sabi nito na may kasamang buntong hininga. Tahimik na ginamot ko ang bisig nito. Matapos kong malagyan ng ointment ang sugat, mabibigat ang aking paa na lumabas ng silid upang ipagpatuloy ang ginagawa. Nagpunta ako sa guest room para doon mag-vacuum. Mahigit 10 minuto din akong namalagi sa gilid. Di naman masyadong madumi dahil nagba-vacuum lang ako sa sahig. Pagkalabas ko, naabutan ko sa Senyorito Calix sa kusina. Abala sa harap ng kitchen counter at naghihiwa ng mga sahog. Simpleng t-shirt at short iyon. Nakasuot lang din to ng abuhing apron. Lima ko napasinghap at tinitigan to. Habang tumatagal kasi mas gumagwapo to sa paningin ko. Nando na naman ang pamilyar na tibok ng puso ko. Naiiling na nagbawi ako ng titig. Nilampasan ko ito. Nagtungo ako sa laundry room upang kunin ko ang mga nilabhan ko. Pagbalik ko ay nakita ko sa senyorito na naghain na ng pagkain sa hapag. Hurry up and finish that. Let's eat dinner together. Imbita nitong nanatili ang mga mata sa ginagawa. Opo. Dali ako nagtungo sa walk-in closet nito at inayos ang mga damit. Mabilis ang kilos ko dahil nagugutom na rin ako. Ngunit bago ko pa natapos ang ginagawa, dumating sa senyorito. Bilisan mo. Sabi nitong nagsimulang kumilos upang tulungan ako. Lihim ako napangiti. Sa senyorito Calix parang di ko amo. Parang hindi bilyonaryo sa inakto. Tuloy na pinto ako at nakatungangang pinanood tong nilagay ang damit sa hangiran. Snap out of it, you stupid! Sa senyoritong pinalantik ang aking noo. Ayun na naman ang katangahan mo. Nakakatanga ba ang kagapuhan ko?
Seryosong sabi nito. Kung biro ba, hindi ko alam. Hindi po. Dali akong kumilos upang matapos kaagad. Pinamulahan ako ng pisngi. Hindi ako gwapo? That's impossible. Di makapaniwalang bulyaw nito. Dali kong kinuhang huling t-shirt saka nilagay sa hangiran. How come you said that, Desra? Every woman wants me to be their boyfriend? Ikaw lang narinig kong nagsabi sa akin ng ganon. Di pa rin to nakabawi sa narinig mula sa akin. Nalukot ang gwapong mukha nito na hinimas ang baba. Saglit pa bumaling ito sa akin. Tinitigan ako ng mataman. Are you sure you don't find me attractive? Yumuko to para magpantay ang aming mukha. Diniin nito ang mukha upang masuyod ko talaga. Napatras ako ng kaunti. Parang gusto ko na lamang dumaos-dos na parang likido dahil sa tindi ng tensyon. Anak ng Desra, look at me. Senyorito? Sambit ko at mas nilabit pa nito ang sarili sa akin. Am I ugly to you? Oo na, gwapo ka na. Singhal kong mabilis umayos ng tayo at nalagpasan to. Paraan ko rin yon upang itago ang pamumula ng aking pisngi. Nauna ako lumabas ng silid. Baka saan pa umabot ang kalokohan nito. She finds me attractive, huh? Si Calix na nakangiting sinundan tingin ni Desra. Matapos namin makapaghapunan. Iniwan ako ni Senyorito Calix at nagtungo sa sala. Sa nakagawian nakatuon na naman ang mga mata nito sa harapan ng laptop. Niligpit ko ang aking mga pinagkainan at tinugasan. Nang matapos ang lahat ng gawain ko, ay nagpunta ako sa sala para magpaalam kay Senyorito. Gumagabi na, kailangan ko nang umuwi para makapag-aral. Tumikim muna ako bago ko binuka ang bibig. Senyorito? No, you have to work overtime as I told you, Desra. Dalang pigal nito na hindi man lang ako tinapunan ng tingin. Mukhang nahulaan ang nasa isipan ko. Get me some water if you don't mind. Opo, Senyorito. Sumusukong sumunod ako sa utos nito. Ngunit na makabalik ako, ibig magwala ang katinoan ko sa bumungad sa akin. Nagkakalat ang hinayupa kong amo. Kung saan sa nito tinapon ng mga yukot na papel sa sahig. Naratiling nakatuon lang paningin nito sa harapan ng laptop. May mga dokumento ring nagkalat sa ibabaw ng mesa at sofa. Gusto ko nang maglumpasay sa ginawa nito. Paano ko makakauwi nito? Sa ginagawa nito ay parang imposible pang makatakas ako. Padabog kong nilapag ang dalang tray sa center table. Pagkatapos inisa-isa kong pinulot ang mga kalat. Di na lang ako nagsalita at sinimulang linisin ang mga scratch paper. Mas lalong gusto ko nang magnangawa dahil kanina pa tong amo ko at pinapahirapan talaga ako. Nagmamaktol, tinanggal ko muli ang comforter dahil nasabuyan ako ng sus. Ano bang problema ng hiniyupak na to't parang sinasadya nito ang pinapagawa? Ines na nilatag ko ang bagong comforter sa ibabaw ng kama habang ito ay nakaupo sa mahabang couch at nagtitipa na naman sa laptop nito. Umuusok ng tenga ko pati ilong ko nang lalaki na sa Ines. Paano ko makapag-review ngayon na umiepal na naman itong sa Senyorito Calix? Mabibigat ang aking mga paang tinalonton ang kinaroroonan nito. Senyorito? Tumigil to sa ginagawa at tiningala ako mula sa pagkakaapo sa couch. Yes, Desra? Nakataas ang kilay, nakatitig sa akin. Pwede na po bang umuwi? No. As a punishment of what you did to me earlier, you have to stay some more time. Madiing tanggi nito at muling itinoon ang paningin sa laptop. Pero senyorito, mag-aaral pa po ako. Then study here instead. What books do you need? I'll get it for you. Pero, no more buts. Just say it. Wag na po. It's an order. Sumusukong sumang-ayon na lamang ako. Ayoko na makipagsagutan dahil nakakapagod. Kinontak agad nito si Kanor. Kanor, find the books that are listed at once. Utos ito kay Kuya Kanor sabay bigay ng papel na sinulatan ko. Opo, senyorito, masusunod. Daling umalis si Kuya Kanor. Nakangusong nakatingin lang ako kay senyorito. Nakatayo ako sa isang sulok. Nakakaparwisyo pa ako kay Kuya Kanor dahil kay Senyorito Calix. What are you looking at? Maupo ka habang hinihintay natin ang libro mo? Tinapik ang ibabaw ng couch kung saan to nakaupo. Nagmamaktol akong sumunod at naupo sa tabi nito. Wala sa sariling napasuyod ako sa lalaki. Kung di lang kita amo, kanina pa kita tinakasan eh. Kikibot-kibot ko. Did you say something? Wala po. Makalipas sa mahigit 20 minuto, bumungad sa amin si Kuya Kanor. Bit-bit ang mga librong iniutos ni Senyorito Calix. Bilis naman itong nakuha mga libro samantalang ako, hirap na hirap makakuha maski sa library namin. Senyorito, nandito na pong inutos ninyo.
Nilapag nito yun sa center table sa aming harapan. Good! Tumango sa Senyorito Calix sa hindi inaalabang itaas ang paningin kay Kuya Kanor. Salamat po, Kuya Kanor. Ngumiti ako sa matanda. Wala yun, iha. Bumaling si Kuya Kanor kay Senyorito Calix. Kung may kailangan ka pa, Senyorito, tawagan mo lamang ako. Tumango lang ang amo namin. Go ahead. Naiwan kami ng amo ko sa kondo. Sobrang tahimik, nakakabingi. Di ko alam kung magsasalita ba ako. Nakatingin lang ako sa amo kong ang intensyon ay nasa harapan ng laptop. What are you staring at? Mag-aral ka na. Nalukot ang noo ko. Paano nito nalaman na nakatingin ako dito? Opo, mag-aaral na po. Naupo ako sa sahig at tahimik kong binuklat ang libro na binigay ni Kuya Kanor na nasa ibabaw ng mesa. Parang pinagpawisan yata ang singit ko ng malala. Paano ko makakapag-concentrate kung nasa harapan kong amo kong endangered species? Focus, focus, Desra. Huwag magpapadala sa kagapuhan ng amo mo. Pinilit kong isentro ang isip sa nakabukas na libro. Hindi pwedeng maging lutang dahil kinabukasan ang nakataya dito. Hanggang nakalimutan ko ng oras. Manakanakay napasalyap si Calix sa gawin ng tangang maid niya na nakaupo sa harap ng center table. Kita niya nakatuon ang atensyon nito sa libro. Desra is a tough woman. He admires her determination. Sa lahat ng kahirapan na dinanas nito ay nakakaya pa nga nito ng umiti. Di niya makitaan na kahit anong bahid ng kalungkutan sa mukha. Her aura is very bright. Napangiti si Calix sa nakamasid dito. Di niya napansing sumulyap din pala to sa gawin niya. Nahuli siya nitong nakatitig dito habang nakangisi. Halos umangat ang pag-upo niya sa gulat. Dali siyang nagbawi ng tingin. Tarantang tinipati pa ang kanyang keyboard kahit wala naman siyang ini-encode kundi nagta-typing practice lang siya simula kanina. Ano na bang nangyayari sa kanya? How come he started to act immature? Ba't parang ayaw niyang mawalay sa paningin niya ang dalaga? Sinulyapan niya ang bago niyang relo sa braso. Mag-aalas 10 na ng gabi at nandito pa si Desra sa bahay. Kagagawan talaga niya ito at lumalim na ang gabi lalo. Sinulyapan niyang muli ang dalaga. Laking gulat niya na nakayuko na sa ulo. Umiidlip sa ibabaw na nakabukas na libro. Tinungo niya ang kinaroroonan nito. Tsaka naupo sa tabi. Yumuko siya at pinagpahinga ang ulo sa ibabaw ng mesa paharap sa magandang mukha ni Desra, where he can see the exquisite view of her innocent face. How come this stupid woman changed his life? Di niya bukod akalaing napakalaki ng epekto nito na makatagpo siya ng isang kanto. At eto na siya halos nababaliw sa presensya ng dalaga. He's been acting so strange lately, yet all of it made him happy and contented. I lived my whole life as dark as hell because of this stupid woman. I now want to live my life to the fullest. She is my precious jewel. Sa isip ni Calix. He reached her flawless right cheek and caressed it. Desra is a priceless jewel. Time runs so fast. Hinawi ni Calix ang ilang hibla ng buhok na Desra na nakatapping sa makinis itong pisngi. He wants to see the glimpse of her beauty. Desra is simple yet very appealing. Gandang-ganda siya sa mukha nito na halos palagi na lang laman ang diwa niya. Sa ragdaang gabi sa unang pagkakataon, hindi siya dinalaw ng bangungot. Nakatulog siya na mahimbing. He dreamed about her instead. Her pure and beautiful smile kept appearing on his mind. He stared at her intently. He rested his head on the table facing her. His eyes traveled and stopped on her natural pink lips. He gulped. How come she fell asleep so easily knowing that she was in someone else's place? Stupid woman. Kung tutuusin, magagawa niya ang kung anumang gustuhin niya rito nang walang kalaban-laban. Sobrang tanga talaga. As he keeps looking at her, his spines tickle. She is so inviting. Jesus, he's been enduring every time that she's getting close and he keeps holding back and not doing anything against her will. However, all he wants to do right now is to rip those clothes off hers. He wants to kick himself for desiring his stupid maid, yet that's what he felt at that moment. He's ready to crash his body against her. He wants his flesh inside her. God forgive me. Pinilit niyang iwaglit sa isip ang pagnanasa na lumukob sa pagkatao niya. Humugot siya ng isang malalim na hininga at binuga, pero parang di ata nakakatulong yon. Sadyang bumabalik ang paningin niya sa mga labi ng dalaga. Unconsciously, he leaned towards where Desra rested her head. He is about to claim his lips.
Bigla na pamulat si Desra ng mga mata. Nagulantang siya at napaatras. Dali niyang binaling sa paningin paiwasan dalaga. I am not about to kiss you, okay? Depensa niyang namumula ang tenga. You're drooling. You know? Dagdag pa niya pamakawala sa pagkapahiya. He's hoping she's half sober. Gusto niyang pagtatadyakan ng sarili. He almost lost his sanity because of the innocent lady right next to him. Senyorito, ano na po bang oras? Pupungas-pungas na tanong pa nito. Habang naalimpungatan mula sa pagkakaidlip, mabilis ang kamay nitong pinahid ang palad sa gilid ng labi. It's 10:30 in the evening. Nailukot ni Calix ang mukha. And why he stammered like a stupid maniac? Para nawala ang composure niya dahil sa tangang maid niya. Baka sa mukha ni Desra ang tindi ng gulat. Dali nitong hinawi ang bangs. Po, kailangan ko na pong umuwi, senyorito. Lumalalim na po ang gabi. Daling balikwas na tumayo ito. Tarantang nagtungo sa hanging rack kung saan nakabitin ang jacket at bag ng dalaga. Tumikim muna siya bago nagsalita. I will let Canor send you home? Suggestion ni Calix na tumayo at sinundan si Desra. Wag na, kaya ko na po. I insist. Nakangusong binaybay ko ang pasilyo papalabas ng lobby ng condominium. Gabing-gabi na, di ko napigilan ng antok. Tuloy na kaidlip ako dala ng kapaguran. Sabi ni Senyorito Calix ipapahatid niya ako kay Kuya Canor, pero bakit nakasunod ito sa akin? Ano na namang drama ito? Senyorito, ako na lang pong magtutungo doon. Umakyat ka na po't magpahinga? Ani ko dito. Nasa likuran ko lamang to. Hindi ito nagsalita, sa halip nilagpasan ako nito at naunang nagtungo sa parking space ng condominium. Tinungo nito ang isa sa mamahaling sasakyan na nakaparada, ngunit hindi ko mahagilap si Kuya Canor doon. Binuksan ni Senyorito Calix ang pinto ng passenger seat sa harapan. Hop in! Kala ko ba si Kuya Canor maghahatid sa akin, Senyorito? Tiningala ko ito. May emergency sa malaking bahay. He can't make it. Ako na magkukusa? Napangusong tumangutango lamang ako. Aba, sinabi ko naman kaya ko na. Senyorito, okay lang po ako. Magta-taxi na lang po ako, I said. Ihahatid na kita. Bilis, sumakay ka na. Sumusukong tumalima at pumasok ako sa loob. Pagkatapos umikot at pumasok sa driver's seat. 10 minuto nakakalipas, narating na namin ang kanto, papasok sa amin. Maingat na nagpreno si Senyorito Calix. Wala na masyadong tricycle na dumaraan dahil lumalalim na ang gabi. Salamat po sa paghatid, Senyorito. Hindi ko to binilingan at nabala ko sa pagkabit ng seatbelt. Wala ko narinig na ungol man lamang kaya mabilis ang aking kamay na binuksan ng pinto. Akma akong bababa nang hinawakan ni Senyorito ang kaliwang palad ko. Napinto ko ang pagbabasa na nang maramdaman ko ang mainit na palad nito sa akin. Stay, anas nitong pigil. Malamlam ang mapupungay nitong mga mata na nakatitig sa akin. Po? Naparanok ako. I said stay, ulit nito. Ang pagkakasabi noon banayad. Inuunat ang palad ko kaya't muling umayos ako ng upo. Bakit po? Sa sandaling to, tinambal na ng malala ang dibdib ko. I don't know. I want to see you a bit longer. Mahina ngunit dinig na dinig ko. Ang palad nito ay nanatiling nakahawak sa akin at hindi ko alam kung paano umasta sa narinig. Aaminin ko, pareho ang nadarama ko. Walang araw na hindi ako sabik makita sa Senyorito Calix, pero tinatawagi ko lang sa sarili ko. At ngayon nga, sa narinig ko, hindi ko alam ang mararamdaman ko. Ikatutuwa ko ba? Hindi ko alam. Desra? Dumukwang itong bahagya upang makalapit sa akin. Po? Masalang tinambol ang puso ko, lalo na't damandam ako ang enerhiyang nagmumula sa katawan nito. Can you stay a little bit more? Senyorito. Dama ko ang pagdiin ng daliri nito sa pulsuhan ko. Mas talo pang nilapit itong sarili sa akin. Tuloy na ihilig ko pang lalo ang katawan sa backrest ng upuan. Inabot nito ang pangako. Naparunok ako ng laway habang naglaban ang aming titigan. Ibig ko mawala ng puso ko sa tindi ng tambol. Hindi ko maintindihan pero ayoko pang umalis. Pag-amin pa nito. Dama ko ang pagdidiin ng daliri ni Senyorito Calix sa bato ko. Bumaba ang mukha nito. Akma nitong sasakupin ang labi ko, ngunit naging mabilis ang palad kong takpan ng labi nito. Gustong mag-alsa balutan ng espiritu ko dahil sa pagkawala ng hininga ko. Senyorito, hindi tayo dapat.
Naging mabilis din sa Senyorito Calix na hagipin at tanggalin ang palad ko na nakataping sa labi nito. I know, we shouldn't do this, but I can't help it, Desra. Pabulong nitong pahayag. Senyorito, mas dumukwang pa ito sa akin. Ilang pulgada na lang pagitan namin sa isa't isa. Namalayan ko na lang ang sariling hinintay na dumapo ang labi ni Senyorito, ngunit biglang tumunog ang cellphone ko. Damn! Sa Senyorito, tumambad sa screen ang pangalan ng inay. Nang mabasa nga na Senyorito kung sino ang tumatawag, umatras ito at umayos na ng upo. Hello, Nay? Desra, nasan ka na? Gabing-gabi na, babae ka, umuwi ka na? Si inay sa kabilang linya. Halatang galit na. Opo, papauwi na po. Tsaka ako inoff ang tawag. Bumaling ako kay Senyorito at saka nagpaalam. Hindi ito nagsalita at hinayaan na lang akong bumaba. Tumalikod ako na hindi na ito nilingon pa.